Narinig niyo na ba ang kasabihang mamuhay ng naaayon sa kalikasan? Siguradong may bumubuo agad na larawan sa inyong isip. Isang kubo sa kagubatan, pagyoyoga sa damuhan tuwing umaga, at puro gulay lang mula sa sariling hardin ang kinakain. Pero kalimutan niyo muna yan. Ngayon, tatalakayin natin kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng mga sinaunang Stoic nang sabihin nilang mamuhay ng naaayon sa kalikasan. At ipinapangako ko, sa pagtatapos ng video na ito, titingnan nyo na ang trapik sa kalsada, ang mga nakakainis na katrabaho, at maging ang biglaang pag-ulan sa ibang-ibang pananaw. Hindi ito filosofiya para sa mga ermitanyo, kundi isang praktikal na gabay para mapanatili ang iyong kapayapaan at katinuan ng isip kahit sa gitna ng modernong kaguluhan. Pag-uusapan natin ang mga sinaunang Griego at Romano, mga taong kasing talino natin o baka mas matalino pa nga. Kabilang sa kanila, si Emperador Marcus Aurelius, ang politikong si Seneca, at maging si Epictetus, isang dating alipin. Lahat sila ay naghahanap ng sagot sa isang tanong: paano mamuhay ng mabuti sa kabila ng lahat? At natagpuan nila ito. Kaya, simulan natin sa pinakamalaking maling akala. Kapag naririnig natin ang pariralang mamuhay ng naaayon sa kalikasan, ano ang unang pumapasok sa ating isip? Siguro, yung parang downshifting, lumayo sa syudad, magtayo ng maliit na bahay sa tabi ng lawa, uminom ng tubig bukal, at makipag-usap sa mga squirrel. Napaka-romantiko pakinggan, tama? Pero sa Stoicism, parang astrolohiya lang ito sa astronomiya. Walang koneksyon. Ang mga sinaunang Griego at Romano na siyang nagbuo ng pilosopiyang ito ay nanirahan sa maingay, maruming mga syudad, puno ng politika, giyera at intriga. Hindi sila mga hippie, sila ay mga pragmatiko hanggang buto. Kaya naman, kapag ang isang Stoic ay nagsasalita tungkol sa kalikasan, hindi nila tinutukoy ang mga tanawin sa kagubatan. Ang tinutukoy nila ay ang kalikasan na may malaking K, ang fundamental na kaayusan ng mga bagay-bagay, ang mga batas na nagpapatakbo sa buong universo mula sa paggalaw ng mga planeta hanggang sa pagtubo ng damo. At ang pinakamahalaga, ang ating sariling likas na pagkatao. Ito ang susi na nagbubukas sa lahat ng iba pang pinto sa pilosopiyang ito. Kung hindi natin ito maiintindihan ng tama, ang buong Stoicism ay magmumukha lang nakakaiba at hiwalay sa buhay. Kaya, kalimutan na natin ang bahay sa gubat at alamin natin kung ano ba talaga ang kalikasan na ito. Ano ba itong misteryosong kalikasan na sinasabing dapat nating isabuhay ng naaayon? Para sa mga Stoic, parang isang Matryoshka doll ito na may dalawang bahagi. Ang una, ang mas malaking Matryoshka, ay ang kalikasan ng buong universo. At ang pangalawa, ang mas maliit na nasa loob, ay ang ating sariling kalikasan, ang kalikasan nating mga tao. Simulan natin sa mas malaki. Tiningnan ng mga Stoic ang mundo at nakita nila rito ay hindi kaguluhan kundi kaayusan. Para sa kanila, ang universo ay hindi isang kumpol ng mga aksidente, kundi isang nagkakaisa, buhay, at may katalinuhang organismo. Isang dambuhalang sistema kung saan ang lahat ay magkakaugnay at sumusunod sa mga universal na batas ng sanhi at bunga. Tinawag nila ang universal na lohika at kaayusang ito na logos. Lahat ng nangyayari, mula sa pagbabago ng panahon hanggang sa nakakainis na ulan sa araw ng picnic, ay bahagi ng malaki at sumasaklaw sa lahat na planong ito. Ngayon, silipin naman natin ang nasa loob, ang maliit na Matryoshka. Ano ba ang kalikasan ng tao? Ano ang nagpapaiba sa atin mula sa mga hayop o halaman? Ang kakayahan nating mag-isip, ang ating isip, ang kakayahan sa lohika, pagsusuri, at sadyang pagpili. Ito ang ating pangunahin
at nagtatakdang katangian, ang ating likas na super kapangyarihan. At heto ang susi. Naniniwala ang mga Stoic na ang ating isip ay isang maliit na piraso, isang kislap ng mismong dakilang universal na logos na iyon. Tayo ang tanging nilalang na may kakayahang maunawaan ang pandaigdigang kaayusang ito at sadyang sumunod dito. At dito na tayo sa pinakamahalaga. Magsimula tayo sa pangunahing punto. Ang pinakanatatanging katangian ng tao, ayon sa mga Stoic, ay ang ating katwiran o kakayahang mag-isip. Oo, mayroon tayong mga likas na ugali tulad ng mga hayop. Nararamdaman natin ang gutom, takot at pagnanasa. Ngunit ano ang tunay na nagpapatao sa atin? Ang ating kakayahang huminto, mag-isip at gumawa ng mapanuring desisyon. Ito ang ating natatanging likas na software or programa bilang tao. Kaya naman, kapag sinabi ng isang stoic na mamuhay ka ng naaayon sa iyong kalikasan, sa esensya, ang ibig niyang sabihin ay gamitin mo ang iyong isip ng wasto. Ito ang panawagan na gawing pinuno ang katwiran sa iyong sarili. Huwag mong hayaang ang mga panandaliang emosyon, galit o takot ang magmaneho ng iyong buhay. Maaari silang maging pasahero, ngunit ang tsuper ay ang iyong katinuan, ang iyong lohika. Isipin mo na ang iyong mga emosyon ay isang malakas, ngunit pabago-bagong kabayo, at ang iyong katwiran ay ang mga ngabayo. Ang mamuhay ng naaayon sa kalikasan ay hindi pagtanggal sa kabayo, kundi ang pag-aaral na pamahalaan nito. Hawakang mahigpit ang renda at idirekta ang buong lakas nito patungo sa kung saan mo malay na pinili na pumunta at hindi padalos-dalos na tumakbo sa bawat nakakatakot na anino o kakit-akit na karot. Ang iyong likas na pagkatao ay ang maging manggangabayo at hindi lamang ang makakaladkad ng kabayo. Ngayon, malinaw na sa atin ang tungkol sa ating kalikasan bilang tao, ang ating kaisipan. Ngunit, tayo ay bahagi ng isang mas malawak na kabuuan at dito na pumapasok ang susunod na hakbang ng mga Stoic. Naniniwala sila na ang buong universo ay pinamamahalaan din ng isang matalinong kaayusan. Tinawag nila itong logos o tadhana. Isipin na ang mundo ay hindi isang magulong tambak ng mga pangyayari, kundi isang perpektong gumaganang makina ng orasan. O, sa mas modernong pananaw, isang napakalaking programa ng computer na kung saan nakasulat ang bawat linya ng code mula simula hanggang wakas. At sa programang ito, walang anumang bug or pagkakamali. Lahat ng nagaganap, mula sa paglaglag ng dahon sa puno hanggang sa matinding krisis pang-ekonomiya, ay isang kinakailangan at lohikal na bahagi ng pangkalahatang prosesong ito. Ang universo ay hindi mabait at hindi rin masama. Ito ay simple lang, umiiral. Gumagana ito ayon sa sarili nitong di nagbabagong batas. Isipin ng grabidad. Maaari kang magalit kapag nadapa ka at bumagsak dahil dito, subalit wala itong saysay. Ginagawa lamang ng grabidad ang kanyang likas na tungkulin. Sa parehong paraan, ang lahat ng iba pang pangyayari sa mundo ay nagaganap ayon sa universal na kaayusan. At ang pagtatangkang labanan ang kaayusang ito or magalit dito ay parang pagsigaw sa ulan upang tumigil ito. Walang saysay at nakakaubos ng lakas. Kaya, tingnan natin ang lumalabas dito. Sa isang banda, ang ating kalikasan ay katuwiran. Sa kabilang banda naman, ang kalikasan ng universo ay katuwiran din. Isang pandaigdigang batas, ang logos. At kapag pinagsama natin ang dalawang ideyang ito, doon sumisibol ang pangunahing formula ng Stoicismo. Ang pamumuhay ng naaayon sa kalikasan ay nangangahulugang gamitin ang ating sariling katinuan para unawain at tanggapin ang pandaigdigang kaayusan ng mundo na nakabatay rin sa katuwiran. Sa praktika, ganito ang tunog nito. Gawin mo ang nakasalalay sa iyo
ng buong katuwiran at sa pinakamahusay na paraan, at tanggapin ang hindi mo kontrolado bilang isang hindi maiiwasang bahagi ng pag-iral. Sa madaling salita, tigilan na ang pag-aaksaya ng lakas at kaba sa pakikipaglaban sa katotohanan. Hindi ito panawagan sa pagiging pasibo, kundi isang panawagan para sa karunungan. Sa halip na sumigaw ng, "Bakit ako pa?" Kapag hindi ayon sa plano ang mga bagay, tinatanong ng isang stoic ang kanyang sarili. Sige, nangyari na ito. Bahagi na ito ng katotohanan. Ano ang magagawa ko rito ngayon gamit ang aking katinuan? Ito ay isang fundamental na pagbabago sa pagtuon mula sa walang kabuluhang pagtutol patungo sa makabuluhang aksyon, at binabago nito ang lahat ng ganap. Hihinto ka sa pagiging biktima ng mga pangyayari at magiging isang aktibong kalahok na mahusay na naglalaro sa mga barahang ibinigay sa kanya ng buhay. Ang hindi pagkabalisa sa maliliit na bagay, iyan ang una at pinakamahalagang hakbang patungo sa pamumuhay ng naaayon sa kalikasan. At dito natin tatalakayin ang pinakamahalagang praktikal na aral ng mga Stoics. Ito ay isang ideya na sa loob lamang ng 5 minuto ay kayang baguhin ang iyong pananaw sa halos anumang problema. Ang tawag dito ay dichotomy of control. Bagamat tunog, pang science o pang physics, ito'y isang napakasimple ngunit henyong konsepto. Imahinasyon mo lang, kumuha ka ng isang malaking papel at hatiin mo ito sa 2 kolum. Sa isang kolum, ilista mo ang lahat-lahat ng bagay na nasa iyong ganap or 100% kontrol. Sa kabilang kolum naman, isulat ang lahat ng iba pa, ang mga bagay na bahagya mo lang kayang impluwensyahan o kung minsan ay hindi mo talaga kayang impluwensyahan. Ang mga Stoics, matapos nilang gawin ang ehersisyong ito, ay nakarating sa isang nakamamanghang konklusyon. Ang unang kolum, ang kolum ng ating ganap na kontrol, ay lumabas na napakaikli, samantalang ang pangalawa ay tila walang katapusan. At ang pangunahing sikreto ng kapayapaan ayon sa kanila ay ang matutong makita ng malinaw ang hangganang ito at anuman ang mangyari ay huwag itong kailanman pagpalitin. Ang lahat ng ating pagkabalisa, galit, pagkabigo at stress ay nagmumula sa sandaling sinisimulan nating pag-alalahanin ang mga bagay na nasa 2 kolum na parang ang mga ito ay nasa una. Sige, suriin natin kung ano ang mga papasok sa dalawang mahalagang kategoryang ito. Magsimula tayo sa una. Ang pinakamahalaga, ang nasa aking kontrol. Ano nga ba ang mga bagay na lubusan nating hawak at nasa ating kapangyarihan? Maaaring ikagulat ninyo kung gaano lang kaikli ang listahang ito. Una, ang ating mga saloobin o iniisip. May kakayahan tayong pumili kung ano ang gusto nating isipin. Pangalawa, ang ating mga paghuhusga at mga pananaw. Ito ang paraan ng ating pagtingin at pagbibigay halaga sa mga nangyayari sa atin. Pangatlo, ang ating mga pagnanasa at mitiin. Ito ang pinipili nating hangarin at pagsumikapan. At pang-apat, ang ating mga pagkilos o aksyon. Ang mga desisyon nating gawin sa kasalukuyan. At sa totoo lang, yun na po lahat. Ang ating mga pananaw, pagnanasa, mitiin at pagkilos. Ito ang ating sariling pulo ng kontrol sa malawak na karagatan ng universo. Ito ang ating panloob na kuta na walang sino man ang makakapasok ng walang pahintulot natin. Ngayon, lumipat tayo sa pangalawang kategorya, ang hindi ko kontrolado. At dito, halos lahat na ng iba pa. Hindi natin kontrolado ang panahon, hindi natin hawak ang ekonomiya, hindi natin kayang ibalik o baguhin ang nakaraan, hindi natin kontrolado ang ibang tao, ang kanilang mga salita, ang kanilang mga gawa, o maging ang kanilang opinyon tungkol sa atin. Maging ang sarili nating katawan
ay hindi natin lubos na kontrolado. Maaari itong magkasakit o tumanda. Hindi rin natin hawak ang ating reputasyon, ang ating katayuan, o maging ang resulta ng ating mga ginawa. Ang listahang ito ay walang katapusan. Ngayon, matapos nating hatiin ang mundo sa dalawang kategorya, nag-aalok ang mga Stoic ng isang simple ngunit revolusyonaryong prinsipyo. Ilaan ang buong atensyon, enerhiya, at pagsisikap mo sa unang kategorya, ang mga bagay na nasa ilalim ng iyong kontrol. Pagbutihin ang iyong mga kaisipan, suriin ang iyong mga pagpapasya, gumawa ng matatalinong desisyon, at kumilos sa abot ng iyong makakaya. Ito ang iyong responsibilidad, ang iyong sariling larangan ng pagkilos. Ano naman ang gagawin sa pangalawang kategorya? Ang napakahabang listahan ng mga bagay na hindi mo kontrolado? Tanggapin ang mga ito. Harapin ang mga ito ng may tinatawag na stoic detachment or pagiging kalmado. Hindi ibig sabihin nito ay balewalain mo sila, kundi ang ibig sabihin nito ay ang iyong panloob na kapayapaan at kaligayahan ay hindi dapat nakasalalay sa kanila. Tingnan ang mga ito tulad ng panahon sa labas ng bintana. Umuulan? Sige, kumuha ka ng payong. Maaraw? Mahusay? Magsuot ka ng salamin sa araw. Hindi ka nagagalit sa ulan at hindi ka rin labis na nagagalak sa sikat ng araw. Tinatanggap mo lamang ang katotohanan at kumikilos ka ayon dito. Sa parehong paraan mo, dapat harapin ang lahat ng iba pang bagay na wala sa iyong kontrol. Pag-usapan natin ang isang sitwasyon na alam ng bawat isa sa atin. Ang matinding trapiko sa kalsada. Late ka na sa isang importanteng meeting. Halos gumagapang lang ang mga sasakyan. Ano ang nangyayari sa loob ng isang ordinaryong tao? Nagsisimula ang isang bagyo. Bakit ngayon pa? Yung driver sa unahan, sana naman bumilis. Mamimiss ko lahat. Katastrope ito. Bumibilis ang tibok ng puso, lumalabas ang adrenaline sa dugo, at bumabagsak ang kalooban. Ngayon, tingnan naman natin ang parehong sitwasyon sa pananaw ng isang stoic. Ginagamit niya ang prinsipyo ng kontrol o tinatawag na dichotomy of control. Ano ang makokontrol ko dito? Mapapabilis ko ba ang daloy ng trapiko? Hindi. Maaalis ko ba ang trapiko gamit lang ang isip ko? Hindi. Ang katotohanan ng trapiko ay lubos na wala sa aking kapangyarihan. Ngunit ano ang kontrolado ko? Ang reaksyon ko. Pwede akong bumusina, magalit at magmura na siyang magdudulot lamang ng stress hormones sa aking katawan. O kaya, pwede kong tanggapin ang katotohanan. Nasa trapik ako. Pagkatapos, magagawa ko ang nasa aking kapangyarihan. Tumawag at magpaalam na may late ako. At ang natitirang oras ay pwede kong gamitin ng may kapakinabangan. Makinig ng audiobook, ng isang nakakatuwang podcast, o huminga lang ng payapa. Pareho pa rin ang trapiko. Pero ang panloob na estado, lubos na magkaiba. Hindi mo makokontrol ang trapiko. Pero kontrolado mo ng buo kung ito ay magiging impyerno para sa iyo o isang di inaasahang pahinga. Ang ideyang ito ay nagdadala sa atin sa isa pang mahalagang aral ng mga Stoiko at ito ay tungkol sa ating mga emosyon. Karamihan sa atin ay naniniwala na ang mga pangyayari mismo ang nagpapalitaw ng ating masasamang damdamin. Halimbawa, tinanggal ka sa trabaho, nalulungkot ka, natalo ang paborito mong koponan, nagagalit ka, naabutan ka ng ulan, nasira ang araw mo. Parang natural lang. Masamang kaganapan, masamang damdamin. Ngunit ang sabi ng mga Stoiko, hindi mali iyan. Hindi ang mga kaganapan mismo ang nagpapagalit o nagpapalungkot sa iyo, kundi ang iyong paghuhusga o pagtatasa sa mga kaganapang ito. Sa pagitan ng bawat pangyayari at ng ating emosyonal na reaksyon, laging may maikling agwat. At sa agwat na ito, matatagpuan ang iyong iniisip, ang iyong pagtataya. Ang traffic jam sa kalsada
ay isang simpleng katotohanan lamang. Ito ay pagdami ng mga sasakyan sa isang partikular na bahagi ng daan. Sa sarili nito, ang pangyayaring ito ay walang emosyonal na kulay. Hindi ito mabuti, hindi rin masama. Nandyan lang ito. Ang gumagawa ritong masama o nakakainis ay ang iyong paghuhusga. Dahil sa traffic na to, may late ako, malaking problema to. Sira na ang araw ko. Ang kaisipang ito at hindi ang traffic mismo ang nagtitrigger ng biochemical reaction ng galit at stress sa iyong katawan. Kung naisip mo naman, ay traffic. Ito na ang pagkakataon kong tapusin ang chapter ng audiobook ko. May dagdag akong 20 minuto. Magiging ibang-iba ang reaksyon mo. Isang pangyayari lang, pero magkakaiba ang reaksyon. Ito ay dahil sa magkaibang paghuhusga na nasa pagitan ng pangyayari at reaksyon. Kaya, kung ang pangunahin nating layunin ay ang mamuhay ng makatwiran, ibig sabihin, alinsunod sa ating kalikasan, saan nga ba sinusukat ang tagumpay ng ganoong buhay? Sa dami ba ng pera sa bangko? Sa posisyong nakasulat sa iyong business card? Sa dami ba ng likes sa iyong mga litrato? Ang mga Stoic ay sadyang pagtatawanan lang ang mga ito. Lahat ng ito ay nasa pangalawang hanay ng mga bagay, ang mga hindi natin kontrolado. Pwedeng meron ka nito, pwedeng wala. Ang pagbuo ng iyong kaligayahan sa ganoong karupok na pundasyon ay parang nagtatayo ng bahay sa buhangin. Para sa isang Stoic, ang tanging tunay na sukatan ng matagumpay na buhay ay birtud. Parang lumana at nakakainip pakinggan, di ba? Pero alamin natin ang tunay na kahulugan nito. Ang birtud para sa isang Stoic ay hindi tungkol sa pagiging good boy or good girl. Ito ay mas isang kasanayan. Ang kasanayang mamuhay ng buo bilang isang tao. Ang kasanayang perpektong gamitin ang iyong rason sa anumang sitwasyon. Ang maging marangal ay ang magpasya at kumilos na nakabatay sa karunungan, katarungan, katapangan, at pagtitimpi. Ibig sabihin, ang maging pinakamahusay na bersyon ng iyong sarili bilang isang rasyonal at panlipunang nilalang dito at ngayon. At ang gantimpala nito ay laging nasa iyo. Walang sino man ang makakaagaw nito. Di tulad ng pera, kasikatan o kalusugan, maganda nga naman ang maging matuwid at mabuti. Pero syempre, nabubuhay tayo sa material na mundo. Lahat tayo kailangan ng pera para sa pang-araw-araw na gastusin. Gusto nating lahat maging malusog. Nagsisikap tayo para magkaroon ng tagumpay sa ating karera. Paano naman yan? Ibig bang sabihin, sinasabi ng mga Stoic na isuko ang lahat ng yan at tumira na lang sa bariles, gaya ni Diogenes? Hinding-hindi. Dito nila ipinakilala ang isang napakatalinong ideya, ang preferred indifference. Parang oxymoron, di ba? Linawin natin. Tinawag silang indifferent o walang kaugnayan dahil hindi naman sila direktang nakakaapekto sa iyong kabutihan at sa gayon sa iyong tunay na kaligayahan. Ang pagkaroon o kawalan ng pera sa sarili nito ay hindi ka ginagawang masama o mabuting tao. Ito ay mga panlabas na kalagayan lamang. Pero sa kabila nito, sila ay preferred o mas pinipili. Ibig sabihin, kung pantay-pantay lang ang lahat, sinuman na may tamang pag-iisip ay gugustuhin pang maging malusog kaysa maging may sakit. Mayaman kaysa mahirap. Matagumpay kaysa bigo. Hindi naman sinasabi ng mga Stoic na maging ascetic o pahirapan ng sarili. Ang sabi nila, oo, hangarin mo ang kalusugan, kayamanan at tagumpay. Normal lang yan at natural. Pero hinding-hindi mo dapat ipagkamali ang mga yan sa pinakamahalagang premyo, ang iyong panloob na kapayapaan at kabutihan. Para mas maintindihan ang konseptong ito, ginamit ng mga Stoics ang isang napakagandang analohiya, ang analohiya ng mamamana.
Isipin mo ang isang propesyonal na mamamana na naghahanda para sa isang kompetisyon. Ano ang nasa ilalim ng kanyang ganap na kontrol? Napakarami. Maaari siyang magsanay ng buwan-buwan. Pinipino ang kanyang teknik. Maaari siyang kumain ng tama at matulog ng sapat bago ang paligsahan. Maaari siyang pumili ng pinakamahusay na pana at palaso. Sa oras ng pagbaril, maaari siyang tumayo ng perpekto sa kanyang posisyon, hilahin ng tama ang kwerdas ng pana, saktong tumutok, isaalang-alang ang direksyon ng hangin, at dahan-dahang pakawalan ang palaso. Lahat ng ito ay saklaw ng kanyang kontrol. Ang kanyang misyon ay makagawa ng perpektong tira. Ngayon, ang tanong ay, ginagarantiya ba ng lahat ng ito ang 100% pagtama sa sentro? Hindi. Sa sandaling lumabas ang palaso sa pana, kahit ano ay maaaring mangyari. Isang biglaang pagbugso ng hangin ang maaaring magpalihis nito. Isang ibon ang maaaring lumipad sa landas nito. Ang target ay maaaring biglang mahulog. Ang mga bagay na ito ay nasa labas na ng kontrol ng mamamana. Kaya, ano nga ba kung gayon ang kanyang tunay na layunin? Ang tumama lang sa target? Hindi. Ang kanyang tunay na layunin ay ang makagawa ng perpektong tira. Kung ginawa niya ang lahat ng nakadepende sa kanya, siya ay isa ng nagwagi, anuman ang pinuntahan ng palaso. Ang resulta ay mas gusto, ngunit balewala. Ngunit ang husay, iyan ay walang katumbas. Ganoon din sa buhay, hindi natin hawak ang paggarantya sa sarili ng tagumpay, kalusugan o yaman dahil hindi ito makatotohanan. Para itong pagtatangkang kontrolin ang hangin na siyang nagpapalihis sa direksyon ng isang palaso. Ang dapat nating gawin ay magbigay ng mainam na tira sa bawat sitwasyon. Ibig sabihin, gumawa ng pinakamatalino at pinakamabuting pasya batay sa impormasyon at mga oportunidad na hawak natin sa kasalukuyan. Kung mag-a-apply ka ng trabaho, ang iyong tira ay ang maghanda ng perpekto, gumawa ng isang mahusay na resume, at magpakitang gilas sa interview. Kung matanggap ka o hindi, yan na ang target na lampas sa iyong kontrol. Nakadepende ito sa daan-daang salik na wala kang kontrol. Mula sa mood ng HR hanggang sa kung may tiyuhin ang kalaban mo sa board of directors. Kung magsisimula ka ng negosyo, ang iyong tira ay ang pagplanuhan ng mabuti ang negosyo, pag-aralan ang merkado, at gumawa ng dekalidad na produkto. At kung sisipa ba ang negosyo o kung tatamaan ito ng isa pang krisis, yan na ang target. Ang iyong kapayapaan ng isip ay hindi dapat nakasalalay sa pagtama ng target. Ito ay dapat nakasalalay sa kalidad ng iyong mga pagsisikap, sa pagkaunawa na ibinigay mo ang lahat ng iyong makakaya. At ang resulta, tanggapin ito kung ano ito at gawin ang susunod na tira. At narito tayo sa isa sa pinakamakapangyarihan, ngunit isa ring pinakamahirap maunawaan na ideya ng Stoicismo. Tinatawag itong amor fati na mula sa Latin ay nangangahulugang pag-ibig sa tadhana. Hindi lang ito basta pagtanggap o simpleng pagsuko sa mga nangyayari. Ito ang susunod na antas. Ito ay ang aktibo, masaya at buong pusong pagyakap sa lahat ng ibinibigay ng buhay, maging mabuti man ito o masama. Ganito ang pagtingin ng mga Stoic dito. Kung ang universo ay isang nag-iisang, matalinong organismo na gumagana ayon sa perpektong batas, kung gayon, ang lahat ng nangyayari ay kinakailangan at bahagi ng isang dakilang plano. Bawat pangyayari, maging ang mga tila trahedya o hindi makatarungan sa ating paningin, ay may ginagampan ng mahalagang papel sa kabuuang larawan na hindi kayang saklawin ng ating limitadong isip. Kaya naman, ang paglaban at pagrereklamo laban sa tadhana ay parang pakikipagtalo sa isang pormulang matematikal. Walang saysay ito. Sa halip,
Iminumungkahi ng Stoic na sabihin ang isang matunog na oo sa buhay. Tanggapi ang lahat ng ibinibigay nito, hindi lang bilang isang bagay na hindi maiiwasan, kundi bilang gamot na iniresita ng isang matalinong doktor ng universo para mismo sa iyo. Ang amor fati ay hindi lang simpleng pagtitiis sa tadhana, kundi ang pagmamahal dito ng buong buo. Makita sa bawat balakid ang pagkakataong sanayin ang iyong espiritu, sa bawat pagkawala ay isang mahalagang aral, at sa bawat hamon ay isang pagkakataong maipakita ang iyong kabutihan. Pero napakahalagang maintindihan ng wasto ang ideyang ito. Ang amor fati ay hindi fatalismo at hindi rin ito panawagan para umupo lang sa isang tabi at wala nang gawin dahil lahat naman ay nakatakda na. Sa katunayan, kabaligtaran. Ito ay hamon upang maging lubos na aktibo at may malay sa bawat pagkilos sa loob ng mga hangganang itinakda ng realidad. Isipin mong naglalaro ka ng chess. Hindi mo kontrolado ang mga galaw ng kalaban mo. Ito ang tadhana, ang realidad, ang ibinigay na sitwasyon. Maging hangal kung magagalit ka at sisigaw ng, bakit iyan ang ginamit niyang piyesa? Hindi iyan patas. Sa halip, tatanggapin mo lang ang kanyang galaw bilang isang katotohanan. At ngayon, sa loob ng bagong realidad na ito, ilalabas mo ang buong talino at kakayahan mo para gawin ang pinakamabuti at posibleng galaw. Ang pag-ibig sa tadhana ay pag-ibig sa mga patakaran ng laro. Ibig sabihin, itigil ang pag-aksaya ng lakas sa pakikipaglaban sa mga nangyari na o nangyayari pa. Sa halip, ang lahat ng iyong enerhiya ay ituon sa isang tanong. Ano ang kaya kong gawin ngayon? Ano ang pinakamahusay kong galaw sa kasalukuyang sitwasyon? Ito ay pilosopiya hindi ng isang pasibong tagamasid, kundi ng isang mahusay na manlalaro na ginagamit ang bawat sitwasyon, kahit ang pinakamasama pa, upang ipakita ang kanyang husay at galing. Madalas, iniisip ng marami na ang stoicismo ay isang pilosopiyang tila makasarili. Ang lahat ng usapan tungkol sa panloob na kapayapaan at pagtatayo ng sariling kuta ng isip ay nagbibigay ng impresyon na ang isang stoic ay isang matalinong tao na malayo sa iba at walang pakialam sa nangyayari sa paligid. Ngunit isa itong malaking pagkakamali. Patuloy na iginiit ng mga stoic na ang tao sa kanyang likas na katangian ay isang nilalang na panlipunan. Hindi tayo nilikha para mamuhay ng nag-iisa. Ang ating isip ay ibinigay sa atin hindi lamang para sa pagsusuri sa sarili, kundi para makipag-ugnayan din sa ibang tao. Tayo ay parang mga bubuyog sa bahay pukyutan o mga magkakaugnay na ladrilyo sa isang pader. Ang ating likas na katangian ay maging bahagi ng isang kabuuan, makipagtulungan at tumulong sa isa't isa. Si Emperador Marcus Aurelius, isa sa pinakatanyag na Stoic, ay sumulat sa kanyang talaarawan. Ang hindi nakabubuti sa bahay pukyutan ay hindi rin nakabubuti sa bubuyog. Ang pahayag na ito ay perpektong nagpapakita ng kanilang pananaw. Ang mamuhay ng naaayon sa ating kalikasan ay hindi lamang nangangahulugan ng pagpapaunlad ng ating sariling kaisipan, kundi pati na rin ang pagtupad sa ating tungkuling panlipunan. Ang maging isang mabuting kaibigan, isang tapat na mamamayan, at isang mapagmalasakit na magulang. Ang pagtulong sa iba ay hindi lamang isang opsyon o dagdag na gawain, kundi direktang bunga ng isang makatuwirang pamumuhay. Sapagkat tayong lahat ay bahagi ng iisang dakilang prinsipyong nag-uugnay sa buong universo. Kapag tumutulong tayo sa iba, tinutulungan din natin ang buong sangkatauhan at sa huli, ang ating sarili. Ngayon, ating bigyang linaw ang siguro pinakapopular na maling akala tungkol sa mga stoic. Marami ang naglalarawan sa isang stoic bilang isang taong walang pakiramdam,
matigas, at walang emosyon ang mukha, parang bato. Para bang isang robot na sumusupil sa lahat ng emosyon at hindi kailanman ngumingiti. Ang mismong salitang stoic sa modernong lengguwahe ay naging kasing kahulugan ng pagiging hindi natitinag at kung minsan pa nga ng pagiging manhid. Pero ito ay isang maling paglalarawan na malayo sa katotohanan. Ang mga stoic ay hindi mga robot. Naramdaman nila ang buong saklaw ng damdamin ng tao. Ang saya, ang lungkot, at ang pagmamahal. Hindi nila itinuturo ang pagsupil sa mga emosyon. Sa halip, hinikayat nila na suriin ang mga ito. Ano ang pinagkaiba? Ang pagsupil ay kapag nakaramdam ka ng galit, pero itinatago mo ito sa kaloob-looban mo, kunwari ay wala lang. Ito ay parang pagpipigil ng isang bolang inflatable sa ilalim ng tubig. Sa huli, ito'y sisiklab ng mas matindi. Pero ang mga stoic ay may ibang paraan. Kapag dumating ang isang emosyon, tulad ng galit, hindi mo ito dapat supilin, kundi suriin ito gamit ang lohika at pag-unawa. Tanungin ang sarili, ano ang sanhi ng galit na ito? Anong paghuhusga ko ang nasa likod nito? Totoo ba ang paghuhusgang ito? Nasa kontrol ko ba ang pinagmulan ng galit na ito? Nakatutulong ang ganitong pagsusuri upang hindi ka dominahin o kontrolin ng emosyon. Hindi mo ito sinupil, bagkus ay hinahati mo ito sa mga bahagi, sinusuri, at sa gayoy nawawala ang kapangyarihan nito. Ang isang stoic ay hindi ang taong walang nararamdaman, kundi ang taong hindi alipin ng kanyang damdamin. Ngayon, matapos nating pagdugtong-dugtungin ang mga piraso ng puzzle na ito, tingnan natin kung paano nauugnay ang sinaunang pilosopiyang ito sa ating modernong buhay. Hindi naman kasi tayo nabubuhay sa panahon ng sinaunang Roma. Napapalibutan tayo ng mga smartphone, social media, walang tigil na ingay ng impormasyon at kultura ng paghahabol sa tagumpay. Relevant pa ba ang stoicismo ngayon? Higit pa sa relevant. Marahil ay mas kailangan pa natin ito ngayon kaysa kailanman. Ang mamuhay ng naaayon sa kalikasan ngayon ay nangangahulugang paggamit ng dikotomya ng kontrol sa agos ng balita. Paghiwalayin ang mga bagay na kaya mong impluensyahan, tulad ng pagtulong sa isang partikular na tao o pagbibigay ng donasyon mula sa mga bagay na nagdudulot lamang sa iyo ng walang magawa na pagkabahala. Ibig sabihin, huwag ibase ang iyong sariling pagpapahalaga sa mga like at komento sa social media. Ang iyong halaga ay nasa iyong mabubuting gawa, hindi sa pagtanggap ng mga estranghero. Magkaibang kategorya ang mga iyan. Nangangahulugan din ito ng pananatiling kalmado kapag nabigo ang iyong proyekto sa trabaho. Kapag na-stranded ka sa airport dahil sa pagkansela ng flight or kapag kinulayan ng iyong anak ang bagong wallpaper gamit ang marker. Sa lahat ng sitwasyong ito, maaari mong gamitin ang iyong rason para paghiwalayin ang katotohanan mula sa mapanuring paghuhusga na dulot ng takot at humanap ng pinakamahusay na solusyon sa halip na magalit o mawalan ng pag-asa. Ang stoicismo ay parang isang operating system para sa utak na tumutulong dito na hindi mag-crash or maghang sa ilalim ng patuloy na overload ng ika-21 siglo. Dito na tayo sa pinakamahalagang punto. Ang buong pilosopiyang ito ay nakasentro sa isang napakagandang ideya. Kapag sinasabi ng mga Stoic na mamuhay ng naaayon sa kalikasan, ang ibig nilang sabihin ay ang inyong pangunahing kalikasan. Ang inyong tunay na tahanan ay ang inyong sariling isip, hindi ang panlabas na mundo na wala kayong kontrol, kundi ang inyong panloob na kuta ng mga saloobin at desisyon. Ito lang ang tanging lugar kung saan kayo ang tunay na naghahari. Pag-isipan ninyo ito. Lahat ng nagpapagalit, nagpapalungkot, o nagpapahirap sa inyo ay nagmumula sa labas. Ngunit ang reaksyon ninyo rito ay nagmumula sa loob.
At kung matututo kayong pamahalaan ang inyong panloob na mundo, halos mawawala na ang kapangyarihan ng panlabas na mundo sa inyo. Ito ang tunay na kalayaan. Hindi kalayaang gawin ang kahit anong gusto mo, kundi kalayaan mula sa nakasisirang emosyon at panlabas na kaguluhan. Kaya, sa madaling sabi, ang mamuhay ng naaayon sa kalikasan, ayon sa mga Stoic, ay ang paggamit ng ating isip upang makilala ang mga bagay na kaya nating kontrolin at ang mga hindi. Nangangahulugan din ito na tumutok sa ating mga kilos at paghuhusga at hindi sa mga resulta at tanggapin ang realidad kung ano ito habang pinapanatili ang panloob na kapayapaan at dignidad. Maraming salamat sa panonood ng video na ito hanggang dulo. Kung nagustuhan ninyo at may natutunan kayong bago, paki-like at mag-subscribe sa channel para hindi ninyo mapalampas ang mga bagong pagpapaliwanag ng mga komplikadong ideya sa simpleng paraan. Ngayon, may tanong ako sa inyo. Anong ideya ng stoicismo ang nakita ninyong pinakamakatulong o marahil pinakamahirap ilapat sa inyong buhay? Isulat sa comment section. Gustong gusto kong basahin ang inyong mga pananaw.